Pag-imprenta mga kabombo ng mga official ballots para sa Bangsamoro elections ay itinakda yung bagong schedule sa Setyembre 8 habang ang poll body may mga sapat pa raw oras para sa ilang pagbabago ng Bangsamoro elections at tiniyak na walang dapat na ikabahala ang mga residente ng naturang rehiyon. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Kutuner. Bombo Dennis, Bombo Victor, sisimulan na ng Commission on Elections ang pag-impenta ng mga opisyal na balota para sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa darating na ika-8 ng Setyembre sa National Printing Office sa Quezon City. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, aabot sa mahigit 2.3 milyong mga balota ang iimprenta at inaasahang matatapos sa loob lamang ng 7 araw kasama na ang proseso ng verifikasyon. Batay kasi sa ulat ng Project Management Office ng poll body, iniurong ang pag-imprenta para masuri pa ng mabuti ang kabuuan ng panukalang batas. Pagtitiyak ni Garcia na hindi naman ito magiging mahirap para sa komisyon dahil nasa 2.3 milyon lang ang kailangang balota. Magdadagdag na rin sila ng mga tauhan sa National Printing Office upang mapabilis ang proseso ng verifikasyon. Naantala ang naunang schedule ng pag-iimprenta matapos makatanggap ng impormasyon ng tanggapan na maaaring maapektuhan ang ballot face template dahil sa panukalang batas na nag-redistribute ng 7 parliamentary seats. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na hindi nakabilang ang Sulu sa Bangsamoro Region, muling inayos ang alokasyon ng mga pwesto. Kaugnay niyan, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa sinabi sa atin ng project management, ito ay maaaring mangyari ngayong darating na September 8 upang mas mapag-aralan namin at upang makita namin kung ano talaga yung kabuuan ng batas. Tatandaan po ng lahat, yung mga nakukuha naming kopya, lahat ng iyon ay unofficial na copies or kopya ng mismong panukalang batas. Hanggat hindi ito napipirmahan ng Chief Minister, ay hindi pa namin alam kung ito talaga ang pinaka-final na wordings ng naturang panukalang batas. Subalit, at least meron kaming advance na informasyon at kaalaman upang kahit paano ngayon palang mapaghanda. Kaugnay pa nito, magkakaroon din ng adjustment sa deployment ng mga election para Fernalia dahil sa nangyaring paglilipat. Kakailanganin din ng 12 araw para naman i-reconfigure o ayusin ang gagamiting mga Consolidated Canvassing System o CCS na mahalaga sa pagtanggap ng boto ng mga automated counting machines. Samantala, sinigurado naman ni Garcia sa mga taga-Bangsamoro na matutuloy ang kanilang parlamentong halalan sa Oktubre 13 at may sapat pang oras ang poll body para sa mga pagbabago na gagawin. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Adjust din kami sa aming pong deployment ng mga gamit. At the same time, mukhang pati yung sa system namin, kinakailangan i-reconfigure namin. Sapagkat kung hindi namin gagawin yan, ay maaari hindi tanggapin nung CCS, Consolidation System, yung nagsusumo total ng lahat ng result, yung galing sa isang bayan, papunta doon sa distrito dahil hindi na siya kabilang sa distrito na yon. Tanong, may panahon pa ba ang COMELEC? Sagot, meron po. Huwag po mag-alala ang lahat. Again, itong mga issue na hinaharap ng COMELEC, bagamat hindi naman po namin kasalanan o gagawan ito ay hindi makaka-apekto sa ating pong eleksyon sa October 13. Tuloy na tuloy ang halalan sa October 13 sa Bangsamoro. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.